Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So pagkatapos ng Redmi 7 Pro, andito naman tayo sa Realme 7. At agad-agad guys, na-excite ako sa specs itong Realme 7. Mas na-excite pa ako dito actually kaysa dun sa Pro. So unbox natin to at ibibigay ko ulit yung first impression ko. Before pa tayo mag-start guys, meron tayong mini announcement. Magkakaroon na tayo ng official merch, official Sulit Tech Reviews merch. Katulad ng mga nakikita yung shirt ngayon. Magkakaroon pa tayo ng mga additional designs at color ng shirts guys soon. So abangan nyo guys sa mga susunod nating videos yung iba pang details sa pag-order ng mga official merch natin. Katulad ng t-shirts na to. Okay, so ito na siya guys. At kagaya pa rin ng dati, yellow box. May 7 dami ditong text sa gitna, tapos Realme branding. At tingnan natin dito sa likod yung ilang top features ng Realme 7. So meron tayong 64 megapixels na quad camera na merong Sony IMX682 na sensor guys. Actually, yung quad camera array nitong Realme 7, napansin ko lang, na same yung specs dun sa Realme 7 Pro. So, isa pa lang yan sa mga reasons kung bakit mas na-excite ako dito sa Realme 7. Tapos meron tayo ditong Haylou G95 na chipset ng MediaTek. At kung titingnan natin, ito yung pinakauna. At sa ngayon, ito pa lang ang phone na merong Haylou G95 na chipset. Meron din tayong 30 watts na dart charge. So, mabilis din siya mag-charge. At meron siyang 5,000 milliamp hour na battery capacity. So talagang malaki. At lastly guys, meron tayong 90Hz na screen refresh rate sa kanyang display. So medyo ginaganahan ako dito guys sa Realme 7 compared talaga dun sa Realme 7 Pro nung in-unbox natin. Okay, so tingnan na natin to. Hindi ko mabasa dito sa likod kung ano yung kulay ng Realme 7 na nandito sa atin ngayon kasi iba yung language na nandito. Pero tingnan na lang natin kapag in-unbox natin to. So, meron pa rin tayong document sleeve. Tingnan natin yung loob agad. Alam na natin kung ano yung nakasulat dyan. Meron tayong documentations at saka yung kanyang jelly case na frosted black. Tingnan natin kung anong kulay yung meron tayo dito. So, parang same color dun sa Redmi 7 Pro na na-unbox natin previously. So makikita natin yung design ngayon ng mga Realme phones ay medyo iba na talaga yung itsura, makikita nyo naman. Meron ulit pattern dito na magkaiba yung takbo ng design or nung holographic design, parallel ulit sila. Tapos yung camera module niya medyo mas manipis compared dun sa Realme 7 Pro. Balikan natin yung mamaya, tingnan pa natin yung laman ng box. So andito yung ating 30 watts na charger at syempre yung ating USB-C cable. So, tingnan natin yung bawat side nitong Realme 7. So, balikan lang natin saglit yung likod. No? Yung likod niya ay parang dun sa Realme 7 Pro ulit. Medyo fingerprint magnet ng konti. Pero mas okay pa rin to kaysa dun sa mga glossy na design ng ibang phones at saka ng ibang Realme phones. Tapos dito sa taas, wala tayong makikita na kahit isang mic. Dito naman sa kanan, yung ating power lock button at yung fingerprint sensor na rin natin or scanner. So, meron tayong side-mounted dito na fingerprint scanner. Dito naman sa kabila, yung ating volume rockers at yung ating SIM tray. At sa ilalim, meron tayong headphone jack ulit, microphone, USB-C port at speaker grill. At sa harap, yung ating punch-hole selfie camera. At meron tayong screen protector na naka-install na. Ito naman yung kanyang itsura kapag meron ng jelly case. Mas protected yung camera bump ng Realme 7 Pro compared dito sa Realme 7. Parang mas makapal yung protection nun sa camera module compared dito. Pero same sila na manipis lang yung jelly case. Okay, so habang sinisetup ko, ito muna yung full specs nitong Realme 7. So meron tayong 6.5 inches IPS LCD 1080p na merong 405 ppi. Protected din ng Corning Gorilla Glass 3 at merong 90Hz maximum refresh rate at 480 nits typical brightness. Again, out of the box, naka-Android 10 na tayo with the Realme UI. At ng kanyang chipset, kagaya na sinabi ko kanina, MediaTek Helio G95 12nm. At yung ating storage ay 128GB na merong 8GB of RAM. Yung kanyang quad camera array ay merong 64 megapixels 1.8 aperture na main shooter na naka Sony IMX682. Meron tayong 8 megapixels na ultra-wide, dalawang 2 megapixels yung isa macro lens at isa naman depth sensor. Kaya din ito mag-shoot ng up to 4K 30 frames per second. Yung ating selfie camera ay 16 megapixels 2.1 aperture at lastly yung battery 5,000 mAh
na capable sa 30 watts fast charging. Okay, so naset up ko na siya guys, at sa software wala naman tayo masyado makikita ng kakaiba kasi parang Realme 6 Pro yung overall look niya kasi 90Hz tapos IPS LCD. Ang isa lang na nakita kong bago dito guys, pero hindi ko sure kung ganun din yung lalabas sa mga retail version dito sa Philippines kasi itong unit na nandito sa atin ay mukhang hindi galing sa Philippines guys, parang in-import pa siya from other country. So makikita natin na meron ng sariling browser ng Realme. Ayan, makikita nyo naman. So maganda yung browser na to. Sana magkaroon din ng ganito sa Philippines kasi mukhang promising naman, mukhang may potential yung browser ng Realme. Other than that, wala na akong makita guys na kakaiba dito sa software ng Realme. Kasi makikita natin dito sa About Phone na naka-Realme UI version 1.0 pa rin tayo. So, same na same pa rin doon sa mga nagdaang mga Realme phones. Okay, so ipakita ko na sa inyo guys yung mga sample images galing sa camera nitong Realme 7. Okay, so abangan nyo guys sa full review yung iba pa nating mga sample images tsaka mga videos na kuha dito sa Realme 7 plus yung kanyang Antutu benchmark, gaming, battery, tsaka yung charging time. So, ibigay ko na guys yung aking first impression dito sa phone na to. So, kagaya na sinabi ko sa umpisa ng video na to guys, mas excited ako dito kesa dun sa Realme 7 Pro. Primarily dahil dun sa kanyang G95 na chipset. So, pang gaming talaga yung chipset na yun. So, pwede nating i-expect na mas maganda yung performance ng phone na to pagdating sa gaming compared dun sa 720G ng Realme 7 Pro. At masasabi ko din guys na mas practical bilhin itong Realme 7 kung ang habol mo lang ay camera kasi same lang sila ng sensor ng Realme 7 Pro kasi Sony IMX682 yung ginamit na sensor sa dalawang phone na to plus pareha silang quad camera setup. 5,000 mAh din yung capacity nito compared sa 4,500 na capacity ng Realme 7 Pro. Yes, mas tipid sa battery yung 720G guys kasi 8 nanometer yung chipset nun samantalang ito 12 nanometer pa rin. So titingnan natin sa test na gagawin natin dito sa full review. So ang expected ko guys na price para dito sa Realme 7, kung ako lang naman yung masusunod, mga 9,990 or 10,499 pesos, mga ganun. Kasi syempre hindi naman ito yung pinakamaganda sa Realme 7 series, yung Realme 7 Pro pa rin yung talagang mangunguna dito sa series na to. So syempre mas mahal yun kumpara dito sa Realme 7. So sana lang kung masusunod lang talaga tayo, ganun yung price tag na gusto nating makita dito sa Realme 7. At sa reality guys, talagang sinira ng POCO X3 kasi yung mga expectation ng tao pagdating sa presyo ng mga phone ngayon, lalo na mga mid-range segment kasi yun naka 32G na yun pero 13,000 pesos lang. Tapos 120Hz na screen refresh rate. So ito 90Hz tapos Haylou G95 lang. So pwede natin expect talaga ng mga 10,000 pesos lang or 10,500 pesos lang ang magiging price ito. Para sa akin yun yung makatwiran na price ng phone na to. So abangan natin sa full review yung official price ng Realme 7 at yung Realme 7 Pro na rin. So yun muna. Maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.